Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Hi guys! So for today's video, mag-vlog tayo ng aking kakainin. So meron akong 24 chicken. Ito yun. So pinahiwalay ko yung sauce pala. Tapos meron akong white mocha frappuccino. And then, yung sauce na napili ko, meron akong Jack Daniel's Spicy Barbecue. Tapos, Jack Daniel's. Tapos, nag-additional ako ng truffle mayonnaise. So, pakita ko sa inyo yung food. So, guys, ayan yung food. Nakahiwalay yung chicken, tsaka yung sauce. So, yung drinks. And syempre, hindi ko makakalimutan ang aking water. So, ngayon, magbumukbang tayo with questions sana. So, guys, nagtanong ako sa Instagram ko ng questions for me, sa Sarah's Bedtime Stories, at saka sa personal account ko. And then, kung hindi pa pala kayo nag-join, meron akong broadcast channel sa Milugto account ko. It's Sarah's Bedtime Stories. Doon ako nag-update. Doon ako mga nagpo-poll ng question. Minsan kapag may random stories ako, doon ko agad sinishare. So, nag-ask ako ng questions doon. Tapos, para sana yun yung sagutin ko dito sa vlog na to. Kaya lang, pinost ko yung question na yun mga 1 hour before ako kumain, magmukbang. Kasi, the reason why, hindi dapat ako mumukbang sana. Kaya lang, naisip ko, sayang yung food. I-content ko na. Nagutom ako. So, sabi ko, i-content ko na. Kaya, ngayon, check ko ngayon, like real time, if meron ng mga nag-ask ng questions. If wala, magkwento na lang ako. Okay, guys. Wait, check ko lang. Okay, guys. Ilapit natin ang face ko para sa vlog. So, let's eat chicken. This is the chicken. So, walang nagtanong. Alam nyo, guys, yan din yung isa sa mga, try natin truffle pasta. Yan din yung isa sa mga iniisip ko. Nasaan truffle? Yan din yung isang iniisip ko. Bakit pag nagpo-post ako ng questions, ganun, walang sumasagot? Kaya, ang hirap mag-vlog ng walang tanong. Ito naman, Jack Daniel's. So, try natin. Alam nyo guys, di ako marunong mag-vlog, pero I'm trying. Kasi sabi nila, good daw akong mag-vlog. I mean, bagay daw akong mag-vlog. Kaya, ginagawa ko ngayon yun. Pero, wala pa akong microphone. Pero, balak kong bumili ng microphone. Ewan ko lang pag na-upload ko tong vlog na to, kung hindi pa ako nakakabili ng microphone. Alam nyo guys, nag-post ako sa wait lang. Alam nyo guys, nag-post ako sa Sarah's Bedtime Stories na page para magtanong kung anong pagkain ang gusto nyong kainin ko. May mga sumagot ng Jollibee, chicken, seafood, tusok-tusok, ng inasal. Alam nyo ba, dati, kinakain ko lahat yan, as in lahat. Kaya lang kasi, lately, nagda-diet ako. Nagda-diet ako ng, kumakain ako ng mga healthy foods na lang. Healthy food. So, gusto kong kainin lahat yung mga binanggit nyo. Kaya lang, sayang yung inumpisahan ko. Pero may cheat day naman ako. So, baka sakali pwede, di ba? So, hindi ko alam kung tama yung pag-e-angle ko sa pagmumukbang ko. Pero, gusto ko lang i-video na kumakain ako tapos landscape ngayon. So, nagtanong ako sa Facebook. Nag-story ako sa personal account ko, sa account ng Sarah's Bedtime Stories, at saka sa broadcast channel ng Sarah's Bedtime Stories. If meron silang tanong, tapos sasagutin ko sa vlog. Pero, walang mga nag-reply. Walang mga nag-reply. Hindi ko alam kasi baka
dahil ngayon lang ako nag-post, tapos magsa-start na ako, kaya mga walang sumagot. Pero, yun sana yung purpose kung bakit ako mag-vlog. Pero, meron namang mga nagtanong. Like, for example, tanong ni Miss Bay, "Hi, Madam Baby." Actually, si Madam Baby, matagal ko na siyang friend. Like, nung unang years ko sa UA, mali. Like, yung unang years ko bilang isang teacher, senior high school teacher, isa siya sa mga naging, una ko ring mga naging kaibigan. Kaya lang, nung nagkahiwa-hiwalay kami ng landas, nasa malayo, magkalayo kami ng agwa, tapos yung mga ibang group of friends namin, iba-iba na rin ang mga lugar, ng priority. So, hindi na kami nagkita. Tapos nakakatawa kasi every time na pwede ako, hindi naman sila pwede. Yung oras na pwede ako, hindi rin pwede. So, yung tanong niya, kailan daw kami magkikita? Same question, Miss Baby. Kailan din tayo magkikita? Ang hirap. Alam nyo guys, yun din yung isa sa mga na-realize ko pagka tumatanda ka na. Yung energy mo, parang ang bilis maubos. Kaya parang limited lang yung mga tao na pwede mong kitain. O kaya limited time lang yung pwede mong ibigay para sa kanila. Unless, yun nga, yung work mo, super marami kang time. Pero ako kasi, dahil malayo ako sa kanila, parang yung isang labas ko, nakukuha agad yung energy ko. Tapos hindi kami parehas ng time. Like ako, madalas, pwede ako gabi. Since magkalayo nga kami, ano sinabi ko? Pero isa yun sa, na-realize ko lang na, ang hirap pala pag adulting. Kung dati regular kaming nagkikita araw-araw. Ngayon, ang hirap pag mix and, parang ang hirap pag match nung oras na available kami. Pero Miss Baby, I hope to see you soon. Tapos yung suka, kain tayo ng sugpo, tsaka crab. Ang dami kasi kila Miss Baby ng ganyan. Tsaka same kami ni Miss Baby na paborito namin ang, ano ba sa Tagalog? Kalderetang bibi. Ang Kapampangan. Paborito namin yun. So yun. Yun yung nagtanong. And then, my next mom and friend, sabi ko sa kanya, magtanong siya ng questions. Kasi, wala akong sasagutin sa vlog. So, tinanong niya, "How do you do all of these?" Sabi niya. Sabi ko, lahat ng ginagawa ko, like podcast, work, vlog, social life. Meron pa ba ako nun? Meron naman. Alam niyo guys, dati ang ayos-ayos pa ng schedule ko. Like, alam ko kung ano yung, like, meron talaga akong free time. Nung high school, basta nung nag-college din ako, madalas lagi ako may free time. Hindi ako talaga occupied. Kaso ngayon, sa dami ng mga gusto kong gawin, like from podcast host, tapos nagva-vlog na rin ako. Alam niyo, mahirap pala siya. Tapos nagpo-promote ako ng Sarah's Bedtime Stories, so maraming mga ine-edit. Though meron mga tumutulong sa akin. Pero minsan pala, kasi creative siya, no? Yung nag-iisip ka, minsan pala nauubusan ka rin. Tapos may mga times na sa sobrang dami kong ginagawa, yung lipang na rin ako sa schedule, sa date. Yung minsan nakala ko April 6 nga, April 13, yung mga ganon. Ewan ko, minsan sa sobrang busy. Tapos, ang uusap rin kami ng best friend ko. Hi, RJ. Sabi ko, hindi namin naisip na aabot kami sa point na sobrang busy namin. Na dati nagagawa namin mag-reply sa isa't isa the same day. Ngayon, hindi namin magawa the same day. Alam niyo, meron kasi siyang cake shop. Yes, yung mga taga Lubao or anywhere na malapit sa Lubao, if you're looking for cakes, meron Sweet Pastry Lubao branch, ang best friend ko. Pwede kayong mag-avail ng cake tas delivery. So ako, pag may mga kaibigan ako na minsan nagbe-birthday, tas naisip ko magpadala ng cake, sa kanya ako nagme-message. So sobrang di na kami nagme-match ng oras ngayon. Yung kapatid niya na yung message ko para sa orders ko. Tas
hindi namin naisip na aabot kami sa ganung level ng friendship namin na wala. Yung dati kasi sanay kami na pag may nag-message yung isa, agad may reply yung isa. Ngayon talaga minsan it will take 1 day, 2 days, 3 days. Pero sabi naman ng mga iba, minsan nga yung iba as in sobrang tagal daw bago makapag-reply. Sobrang busy. Ayun. Dalawa lang yung nagtanong. Wala na ako sasagutin. Check ko ulit ngayon kung may mga nagtanong. Okay, wait lang. Actually, sa 24 chicken, yung gusto ko talaga, yung Jack Daniels. Hindi ko alam ba't ko pa pinahiwalay. Dahil pala, pinahalo ko na, no? Ano guys, nakaka-guilty yung balat ng manok. Masarap. Kailangan ba? Pinapakita ko. Ganyan. So guys, nag-check ulit ako ng accounts ko kung may nagtanong ba. Wala na rin nagtanong. Siguro na sabi ko na sa podcast ko, no? Pero, if may... Ang dami kong pero. Aray ko. Siguro, kapag may nagtanong sa akin ng panibago, gawa na lang ako ng isa pang vlog. Pero sa point na to, dahil may dalawang nagtanong, thank you so much to my supportive friends. Binigyan nyo ako ng sasagutin. Alam nyo guys, gusto ko sana magmukbang ako. Yung mga sinuggest sa akin ng mga followers ko. Kaya lang, baka hindi ko maubos. At saka wala akong mahanap sa ngayon. Pero, malay nyo sa susunod na try ko. So, dahil walang nagtanong, inas ko ang isang solid SARS Bedtime Stories listener na nagsuggest sa akin ng ganitong episode. So, hi! Anyways, so ang tanong niya sa akin is, what has been the most memorable episode of your podcast? Sa totoo lang guys, hindi ko pa yun napagnilay-nilayan. So meron na, ngayon na nagre-record ako, meron ng mga halos mag 46 episodes ang Sarah's Bedtime Story. So malapit na siyang mag second birthday sa November 25, 2024. For me, so far, yung pinaka-gusto ko, personally yung pinaka-memorable for me na podcast episode is yung unang audio podcast episode ko, yung Not Too Late for Firsts, at saka yung unang video podcast ko, yung Is It Worth the Risk? Kasi, yung parehas na dalawang yun yung mga episodes na talagang nag-step out ako sa comfort zone ko. Kasi sanay ako na nagkukwento ako sa mga closest friends ko, o kaya sa classroom sa mga estudyante ko. Yung first episode, kaya I consider it memorable kasi na-overcome ko yung fear ko na maging public when it comes to my personal stories, ganun. So kasi dati, takot na takot din akong mag-share ng mga kwento kasi may mga chances na pwede kang ma-judge, na parang napaka-drama mo, may mga times naman na parang mafe-feel mo na parang hindi ka naman pinapakinggan, yung parang hindi naman natatandaan yung sinasabi mo. And then, isa pa, yung courage ba, na mag-open, kasi parang ino-open mo yung sarili mo all out pag nagkwento ka, di ba? Kaya, isa rin yun sa mga hesitations ko kung bakit ayoko mag-start ng podcast. Memorable yun for me kasi parang parang kinalimutan ko ng slight yung fear ko. Or hindi kinalimutan. Na-overcome ko yung fear ko na yun. So, memorable yun for me. And then, memorable din sa akin yung first video podcast episode ko, yung Is It Worth the Risk? Kasi, conscious din ako or medyo insecure din ako on how I look in front of the camera. Kasi medyo malaki yung mukha ko, tapos naka-zoom. Hindi naman katangusan yung ilong ko. So, parang feeling ko, I do not look good talaga sa cam unless magaling akong mag-angle and all. So, salamat sa ilaw and salamat sa angulo. Kaya lang, with the support of the kiddos, like yung mga younger sa akin,
napalakas nila yung loob ko na they wanna see me talking. Tapos pag nag-feedback sila na nakakatawa ako, pag nagsasalita, na-imagine nila yung reaction ko. Gusto nila nagsasalita ako when I eat, ganyan. So, na-overcome ko na rin. For me, yun yung dalawang memorable for me. Kasi, parang kinalimutan, hindi ka kinalimutan. Ang kulit ko yun. Hindi. Parang na-overcome ko yung mga worries ko. Parang nag-loosen up, mga ganun. Parang nag-spice it up ako, spice up your life feels. And grateful ako, grateful ako sa mga episodes niyon kasi parang reminder sila sa akin na kung meron kang takot, pero pag hinarap mo siya, kaya mo naman pala siyang i-overcome. Tapos dahil bago yun sa'yo, ang sarap ng feeling kapag ginawa mo siya kasi bagong joy siya. Bagong saya. Kasi first time mo siyang gawin eh. So yung saya, parang first time mo rin siyang na-experience. Yun. Pero alam nyo, kaya ayoko nagkukwento habang nagsasalita. Kasi hindi ako nakakakain. Hindi. Kidding aside, may mga times din na yung mga expected ko na episodes na feeling ko ito yung magmamarka. Minsan, wala siyang feedback. Like, hindi ko alam if naka-relate ba yung mga listeners ko. Pero personally, marami akong favorites doon. Isa rin favorite ko doon yung self-love, self-care na episode. Favorite ko rin yung kiddo na episode kasi that was very me. Pero marami. Lahat kasi yun feeling ko a part of me is on those stories. Parang a part of me is a part of those stories. Parang kanya-kanyang time frame ng buhay ko yun eh. Kaya yun. Sabi nga nung solid listener ko, kaya daw gusto niya yung SBTS kasi based talaga sila sa genuine experiences. Pinuri yung sarili. Pero alam nyo, meron akong mga listeners na nagre-react sa mga ibang episodes ko like yung answers for unanswered questions. Hindi ko alam na makaka-apekto yun sa ibang tao. Tapos nag-react. Tapos na-feel ko na, it feels like, may nakikinig. Ganun. Sobrang happy. Ayun yung mga memorable for me na episode. So, thank you sa nagsagip sa akin at nagtanong. So, ayun guys. Wala nang nagtanong. Chinek ko na yung IG ko. So, wala pang question. So, feeling ko next time, bago ako mag-vlog, mag-a-ask na ako ng questions. Hindi, mag-a-ask na ako sa kanila if meron silang questions na gustong itanong. So, ngayon, practice lang to kung paano mag-vlog. Ito yung chicken. Ito yung Jack Daniels. Hindi ko alam kung ano yung isa pang favorite ko na sauce nito. Basta, alam ko lang, Jack Daniels. Ito, spicy barbecue. Dahil wala nang nagtanong at parang busy silang lahat ngayon. So, dahil wala nang nagtanong, guys, enjoy ko na lang ang pagkain ko ng 24 chicken. Kain na lang tayo ng 24 chicken. Feeling ko, masarap to kung ininit ko eh. Kaya lang, gutom na ako. Paano kung paghalu-haluin ko? Like, spicy barbecue, truffle, mayonnaise. Ay! Ano ba yan? Guys, dito pala. Gusto nila, mag-comment ako sa food na kinakain ko. Ng mga friends ko. Ayoko. Kasi sa akin, halos masarap lahat. Baka lahat sabihin ko masarap, tapos sabihin nyo, hindi naman totoo. Pero nasasarapan talaga ako. Halimbawa, kapag nagre-recommend ako sa mga kaibigan ko kung saan ko gustong kumain, sa akin, nasarapan ako. Sila, hindi sila nasarapan. Kaya guys, ako po ay hindi masyadong choosy sa pagkain ha. Madalas po yung mga kinakain ko, masarap. Kaya pag ngayon, nasasarapan ako, baka sabihin nyo pag tinikman nyo, yeah, masarap. Ako po kasi nasasarapan. So disclaimer yun ha.
Mm. Ano ba yung ginagawa ng mga vlogger? Ganyan? Ganyan. Ba? This one is ganito ang pagkain. Wow. Guys, suggest na lang din kayo ng content para sa vlog ko. Okay. Tubig tayo ngayon, walang iced tea. I'm so proud of myself. Okay. That's for my... Guys, hindi ko kayang ubusin tong in-order kong 24 chicken. Uulamin ko pa tomorrow. Hindi ako nagre-rice. Tingnan natin kung papayat ako. Hindi ako nagre-rice. So guys, kaya pala hindi ko ininom yung coffee ko kasi siya yung naging patungan ko ng phone. Anyway guys, ito pa yung 24 chicken ko. Ang dami pa, di ba? Ayan. So, hindi ko siya naubos. Pero, thank you so much sa inyong lahat na nanonood ng vlog ko. If gusto nyo pa ako mag-vlog, comment kayo kung anong gusto nyo gawin ko. Do not forget to like, share, and subscribe to Sarah's Bedtime Stories for more stories and for more chikahan like this. Actually, nakalimutan kong banggitin, sinabi pala ni DM, siya yung nag-suggest sa akin na eating while, sharing stories. So, hi DM! Thank you for supporting me!